Ako po ay si Alicia Cortez. Isa po akong guro by profession. Pero nung mag-asawa na kami ni Brother Romy, I prefer na maging tindera ng karne ng palengke sa Angeles. Sa biyaya at sa tulong ni Lord, ay napatapos ko ang anim ng mababait kong anak. Matapang, mataray. Yun po ang pagkakilala sa akin, kaya po ako naging presidente ng asosasyon. For 9 years sa palengke. Nanilbihan kahit mahirap manilbihan sa mga maliliit na tindera at walang sahod. Magandang na rin natanggal ako, nasaktan ako. Pero sa puso ko, ang motivation ko ay tumulong sa aking kapwa. Ayaw ko rin ng mga illegalities. Yun ang naging daan para ma-migrate ako dito sa Magalang. Una, to find myself. Pangalawa, stress-free at kakulangan sa spiritual life sa aking buhay. I was convinced to be one of the elders choir, pero di ko nagustuhan ng isang simbahan na nakasama ko sa paghahanap. I was convinced to attend other religion. Nag-aral at nakatapos ako ng isang course sa church na yun. And I built my own church till I found out hindi ito in God's will sa buhay ko. One day, kinausap ko po ang Diyos at ituro ako na i-guide kung saan ako maglilingkod sa isang church. I remember dumalo ako sa isang church, wala akong kilala kahit isa. Nagpatuloy akong dumalo ng sambang gabi. One day, nakita kong pumunta si Pastor Joel sa aming bahay to meet my son-in-law na kasalukuyang chief of police ng Magalang. That time ay na-aksidente po ako at yung left hand ko ay nakakas ito. Pinag-pray po ako ni Pastor Joel at dali ang paggaling ng aking kamay. Iyon po ang naging daan upang ako'y maging kasapi at miyembro ng GBC. Nung una ay parang ini-ignore ko lang at pinaalaga ako sa aking naging spiritual leader na si Sisbio. Nagsimula po ako na tinatawag nilang life class, yan Soul 1 and Soul 3. At sa loob ng pag-aaral na yon ay true life experience and testimony at encounter with God, pinaka hindi ko makakalimutan. I cried that time, shouted and I surrender. Lahat po ng aking kamalian, pagpapatawad, paghihinagpis, at lihim na nakatago. Sa araw na yon, for the first time sa aking pagsuko sa Panginoon, I felt emptied. Sa una pa lang na pagsuko ko sa aking sarili sa Diyos ay kalakip ng aking banal na regalo mula sa Diyos, ang Santong Espiritu. Nailayo ng Diyos, mapabuti ako at mabuhay na may kalakip na relasyon sa Kanya. Nagkaroon din kami ng pananalangin sa aming pamilya at na-meet ko rin ang todo si Lord. Nagkaroon din kami ng sharing of our prayers at after 1 month ay granted na po ang prayer request ko. Isang anniversary ng GBC, I remembered, pinapag-pray noon ng magawa ang bleacher ng Hope Center. Karoon po ako ng conviction na magkaloob ng malaki-laking amount for the glory of God at kinabukasan lang ay may blessing na po akong natanggap. Kagad pang ibinalik ni Lord ng doble ang na-share namin sa church. Napakaganda po talaga ang maging generous sa gawain ng Diyos. Dahil ibabalik po na iyon sa atin na may kalakip na kaligayahan at kagalakan. Nandamandam ako ng galing kay Lord. Doon ko na po ma-encourage ang husband ko na sumama at maglingkod din sa Panginoon. Sumali din po sa different activities ng church at na-inspired kami sa church na lahat tayo ay pwedeng maglingkod sa iba't ibang paraan. Na-renew din po ako sa pag-assist sa mga student retreat ng iba't ibang school na nag-retreat sa church bilang one of the guides. Hindi ko po rin po inantala na dumalo sa mga cell gathering, cell groups. Sa tulong ng Diyos ay magkaroon na akong 5 disciples na nakagraduate ng school leader 3. Proud po ako kay God bilang isang member ng GBC. Ang dami pong pagkakataong makapaglingkod po sa Kanya. At mayroon din pang appreciate sa mga cell leader and other church volunteers. By God's grace ay 2 beses po akong naging winner sa Denim Night at Black and White Celebration. Napakasaya po na maging part ng GBC family. Sa pag-aral naman po ng church training, kaya po ng School of Leader 1 to Soul 3, ay na-inspire po ako na mag-aral at matuto pa ng mga spiritual discipleship. Isa po ako magkaroon ng award bilang
Invitation Champion, kung saan ito ang kalooban ng Diyos sa ating lahat ang paglapit ng tao sa Diyos. Minsan din po ako nagkaroon ng award bilang best cell leader. Isa ako sa mga nag-lead ng pinakamaraming cell members. Iba po pala ang pakiramdam ng magkaroon ng mga awards galing sa gawain ng Panginoon. Gusto ko ring ibahagi ang himala ng Diyos sa aking asawa. Naging magkasintahan po kami ni Brother Romy noong high school pa kami. Ang paninigarilyo po niya ay patago hanggang sa maging asawa ko na po siya. Mahaba din po ang ginugol niya sa sabungan dahil pareho na po kaming naglilingkod sa Diyos. Minsan ay nangako siya sa akin na hanggang October na lang po siya magsasabong. One time October na yon, early 2 a.m., maulan, binabagyo, ay kinaladkad ng delivery van ng pickup na sinasakyan niya. Napakabilis ng van hanggang sa humiwalay ang pagkadikit ng dalawang sasakyan. Dahil doon ay naging unconscious ang aking asawa. At ang tanong ay bakit siya may kasamang isang lalaki sa loob ng kanyang sasakyan. Ang taong nasa loob ng sasakyan ang nagbukas pa ng pintuan upang makalabas ang aking asawa dahil wasak ang side na nabangga. Inalalayan pang pababa ng sasakyan ng aking asawa upang iupo sa may malapit sa pinangyarihan. Nagsumamo ang aking asawa na alalayan muna siya. Ngunit sabi ng tao ay kailangan ng umalis upang magtrabaho. Inalis ng tao ang kanyang sombrero or hood. Kulay puti ang buhok at kulay asul ang mata. Pagkatapos ay biglang naglako ang tao. Iba kung kumilos ang Diyos sa paraang hindi natin may paliwanag. Napakabait ni Lord. Siya ang nagiging daan sa nais niyang mabago ang kanyang mga anak. Hindi nagsabong ang aking asawa at nanigarilyo hanggang sa ngayon. Purihin ang Panginoong Diyos. At marami pang mga himala ang ginawa sa aming buhay ng Diyos. Mayroon pong panahon na ginagamit ako ng Panginoon upang mabahagi ng mga salita niya doon sa taong malapit ng mamatay. At tinanggap niya si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas bago siya kinuha ng Diyos. 1 Corinto chapter 12 verse 7 to 8. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay ng pagpapahayag na sa Kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahan magsalita ng mensahe sa karunungan, paggagamot, subalit iisang Espiritu. Napakabuti ng Diyos sa atin pong lahat. Ako po si Alicia Cortez. God bless po sa lahat. To God be the glory.